Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Sa pagbabalik tanaw ni Southern Heaven sa nakaraan ay sinimulan nitong ikwento ang tungkol sa isang kakaibang liham ng hamon na natanggap ng kanyang dating master na si Jongdae. Malinaw nitong ipinaliwanag na ang mensaheng iyon ay sadyang naiiba dahil nakapaloob lamang doon ang eksaktong lugar at oras ng laban kasama ang isang misteryosong gintong bulaklak. Sa kanyang alaala ay tahimik na nakatayo si Jongdae na nakasuot ng madilim na kapa at malapad na sombrero sa gitna ng isang kagubatan na nababalot ng mapulang liwanag. Mahigpit nitong hawak ang nasabing bulaklak habang seryosong kaharap ang isang pambihirang balto ng tao na nagliliwanag sa dilim. Buong bigat na idinagdag ni Southern Heaven na kahit pasanay na ang kanyang master na makatanggap ng napakaraming hamon noon ay ang partikular na liham na iyon ang tanging nagbigay dito ng matinding kaba habang naglalakbay patungo sa itinakdang lugar ng labanan. Sa pagpapatuloy ng alaala ay isang matinding salpukan ng asol at gintong enerhiya ang mabilis na pamunit sa paligid na nagpapahiwatig ng tindi ng kanilang sagupaan. Seryosong inamin ni Southern Heaven na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin siyang ideya kung sino talaga ang nakaharap ni Jongdae ng araw na iyon, ngunit isang nakakatakot na detalye ang malinaw na tumatak sa kanyang isipan dahil ang misteryosong lalaki na nakangisi sa gitna ng matitinding atake ay nagtataglay ng isang kakaibang gintong mata. Sa pagpapatuloy ng madilim na kwento ni Southern Heaven ay buong bigat nitong inamin na bagaman mukhang matindi ang naging sagupaan ay natapos lamang ang buong laban sa loob ng 40 galaw. Kasabay ng paglaglag ng misteryosong gintong bulaklak sa lupa ay ang tuluyang pagkawasak ng malapad na sombrero ni Jongdae sa kamay ng kalaban na nasa edad 20 pa lamang. Sa isang iglap ay duguan at walang laban na bumagsak ang sikat na Southern Heaven swordsman na kilala bilang pinuno ng probinsya ng Yunnan at isang taong kayang makipagsabayan sa 8 pinakamalalakas na master sa buong mundo. Pagbalik sa kasalukuyan ay hindi maitago ni Sodam ang kanyang matinding pagkagulat nang marinig nitong natalo ang isang maalamat na mandirigma sa ganoon kabilas na paraan, samantala ay nanatiling tahimik ang ating bida habang seryosong nakahawak sa kanyang baba upang pag-isipan ang mga nalaman. Sa halip na lubusang matakot sa lakas ng kalaban ay isang malalim na pagdududa ang namuo sa kanyang isipan dahil pakiramdam niya ay mayroong napakakakaibang detalye na hindi nagtutugma sa kwentong iyon. Mabilis namang ipinagtanggol ni Sodam ang karangalan ng mandirigma at seryosong pinaalalahanan ang ating bida na mag-ingat sa kanyang mga pananalita. Malinaw nitong idiniin na hindi natalo ang Southern Heaven swordsman dahil mahina ito kundi sadyang napakalakas lamang talaga ng misteryosong lalaking hinarap nito. Sa kanyang isipan ay kalmadong nilinaw ng ating bida na kailanman ay hindi niya inisip na mahina ang maalamat na mandirigma. Ngunit habang malalim na nag-iisip ay bahagya niyang inilihis ang kanyang paningin upang sumulyap sa tahimik at malungkot na balto ni Southern Heaven na nasa kanyang tabi. Mayroon sanang nais baksang paksa ang ating bida tungkol sa mga napansin niyang kakaibang detalye ngunit sa huli ay pinili na lamang niyang humalukip-kip at itago muna ang mga katanungang iyon sa kanyang sarili. Upang putulin na ang malalim na usapan ay napagpasyahan na lamang ng ating bida na tapusin ang gabi. Dahan-dahan siyang umunat ng nakaupo sa lapag kasabay ng paglalapag ng dalawang hawak niyang espada sa kanyang magkabilang tabi. Sa kanyang isipan ay kalmado niyang sinabi na masyado na ring gabi kaya mas mabuting matulog na lamang sila. Habang ibinababa ang mga sandata ay pabiro niya pang binati sa kanyang isipan ang dalawang espiritu ng magandang gabi at matatamis na panaginip. Ngunit seryoso siyang sinagot ni Sodam at mata-ray nitong itinanong kung sa tingin ba talaga niya ay mayroong mga espadang natutulog. Hindi kalaunan ay makikita ang kabuuan ng tahimik na silid kung saan mahimbing na natutulog sina Song Juabak at Song Woo-hyun sa malamig na sahig. Nakahiga na rin ang ating bida habang komportableng nakapatong ang kanyang ulo sa kanyang magkabilang kamay. Bago tuluyang pumikit ay napaisip na lamang siya sa naging takbo ng kanilang usapan dahil ang tanging intensyon niya lang naman sana noong una ay aluhin ang kalungkutan ni Southern Heaven ngunit nauwi lamang ang lahat sa isang hindi inaasahang seryosong revelasyon. Habang nakahiga at tahimik na nakapikit ang ating bida ay patuloy pa ring tumatakbo ang kanyang isipan dahil hindi siya lubusang nakumbinsi sa mga narinig. Base sa naging reaksyon ni Southern Heaven kanina ay malakas ang kanyang kutob na mayroon pa itong pilit na itinatago mula sa kanya. Muling binalika ng ating bida ang mga sinabi ng espiritu at doon niya napagtanto ang isang malaking butas sa kwento nito.
dahil kung susuriin ng mabuti ang mga detalyeng binitawan nito ay hindi man lang naipaliwanag kung bakit ang mismong kalansay ng tanyag na pinuno ng probinsya ng Yunnan na kilala bilang Southern Heaven Swordsman ay natagpuan sa napakalayong probinsya ng Guangdong. Patuloy na tumatakbo sa isipan ng ating bida ang mga nagkakasalo sa lungat na detalye dahil ang pinag-uusapan nila ay isang individual na kabilang sa antas ng 8 pinakamalalakas na martial master sa buong mundo. Malakas ang kanyang kutob na imposibleng makatanggap ang isang maalamat na mandirigma ng ganoon katinding pinsala sa loob lamang ng 40 galaw, kumbinsido siya na kung talagang nakakapanindig balahibo ang kakayahan ng misteryosong kalaban ay dapat mas maaga pa sa 40 galaw nagtapos ang kanilang sagupaan. Muli niyang sinuri ang eksaktong mga salitang binitawan ni Southern Heaven kanina lalo na ang bahaging tinukoy nito ang kalaban bilang ang lalaking nagtulak sa kanyang dating master patungo sa kamatayan. Dahil sa maingat na pagpiling ito ng mga salita ay nabuo sa isipan ng ating bida ang malaking posibilidad na maaaring may ibang taong direktang kumitil sa buhay ni Zhongde, kasabay ng mabigat na deduksyon na ito ay ang biglaang pamumutla at panlalaki ng mga mata ni Sodam sa kanyang tabi ng tuluyan din itong mapagtanto ang nakakatakot na lalim ng katotohanan iyon. Sa patuloy na pagbuo ng ating bida sa mga pangyayari ay malinaw niyang napagtanto na matapos ang matinding segupaang iyon ay posibleng buhay pa ang sikat na Southern Heaven Swordsman. Sa kanyang isipan ay nabuo ang imahe ni Zhongde na duguan at nanghihinang nakaluhod sa lupa habang nakahandusay ang sira nitong sandata sa ilalim ng madilim na kalangitan. Dahil sa matinding pinsalang natamo ay nagtungo ang mandirigma sa malayong kuwebang iyon upang tahimik na magpagaling at ibalik ang nawalang lakas. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagpapahinga ay isang hindi inaasahang anino ang biglang sumulpot sa kanyang harapan, ang madilim na bultong iyon na may nakakakilabot na nagliliwanag na mga mata ang siyang tunay na salarin na tuluyang kumitil sa buhay ni Zhongde. Patuloy na gumana ang isipan ng ating bida habang pilit na inaalam kung ang lalaking may gintong mata ba ang mismong bumalik upang tapusin si Zhongde o mayroon pang ibang taong palihim na nanood sa kanilang laban. Kahit hindi pa niya lubos na kilala kung sino ang misteryosong aninong iyon ay buong kumpiyansa siyang nakatitiyak sa naging tunay na motibo nito. Sa kanyang patuloy na paghiga ay muli niyang inalala ang mga huling salita na iniwan ng sikat na mandirigma sa mismong espada nito. Nabanggit noon ni Southern Heaven na lubos itong nanghihinayang dahil hindi man lang ito pinalad na makahanap ng karapat-dapat na tagapagmana ng kanyang lakas. Kasabay ng mga magkakatugmang detalyeng iyon ay dahan-daw ang iminulat ng ating bida ang kanyang mga mata at bumakat ang matinding kaseryosohan sa kanyang mukha. Mabilis niyang napagtanto na kung sino man ang lapastangang pumatay at nagnakaw ng martial arts ni Zhongde ay ito na ngayon ang nag-iisang taong nagmamay-ari ng kumpletong kaalaman tungkol sa Luminous Star Sword Technique. Patuloy na pinagdugtong-dugtong ng ating bida ang mga nakakatakot na detalye mula sa mismong kalagayan ng kalansay ni Zhongde. Mabilis niyang napagtanto na sadyang winasak ng salarin ng panga nito upang hindi na ito makapagsalita at walang awang binali rin ang mga braso nito para tuluyan na itong hindi makapagsulat, bukod pa roon ay sinira rin ang mga binti ng mandirigma upang siguraduhing wala na itong anumang kawala. Sa patuloy na pagtakbo ng kanyang isipan ay alam niyang mayroon lamang iisang malinaw na dahilan kung bakit kinailangan pang umabot sa ganoong kalupit na paraan ng hindi nakikilalang salarin. Ginawa nito ang madugong hakbang na iyon dahil gusto nitong siya na lamang ang kaysa isang matirang gumagamit ng martial arts ng sikat na Southern Heaven Swordsman. Sa oras na iyon ay pumasok din sa isipan ng ating bida ang isang nakakakilabot na posibilidad tungkol sa mga naiwang marka sa sahig ng kuweba. Naisip niya na baka hindi naman talaga nabigo si Zhongde na tapusin ang pagsusulat ng innate energy cultivation technique kundi sadyang binura lamang ito ng lapastangang kalaban bago ito tuluyang umalis upang walang ibang makatuklas ng nasabing sekreto. Sa huling piraso ng kanyang pagninilay ay lubusang nakumbinsi ang ating bida na ginawa iyon ng salarin upang masigurong ito na lamang ang kaysa isang taong makakagamit ng innate energy cultivation technique. Dahil sa nakakakilabot na katotohanan iyon ay hindi na napigilan ng ating bida ang kanyang emosyon at mariin siyang nagtadges ng bagang sa matinding galit. Habang nakahiga at nakatalikod sa kanyang mga kasama ay patuloy na nagpupuyos ang kanyang damdamin, inisip niya na kahit hindi man siya naging opisyal na disipulo ni Zhongde ay nagawa niyang manahin ang martial arts nito kaya ganoon na lamang ang nararamdaman niyang matinding puot sa kanyang dibdib. Kasabay ng kanyang pananahimik sa tabi ng espada ay bumalot sa kanya ang isang mas mabigat na simpatiya,
Lubos niyang napagtanto kung gaano katindi ang galit at pigliting kinimkim ni Southern Heaven nang masaksihan nito ang buong kabaliwan at brutal na pagpaslang sa mismong master nito nang walang anumang magawa upang tumulong dahil isa lamang itong malamig na sandata noong mga panahong iyon. Muling nagbalik sa alaala ng ating bida ang pinakauna nilang pagkikita ni Southern Heaven kung saan halatang iniiwasan nitong pag-usapan ang tungkol sa malagim na nakaraan. Malinaw pa sa kanyang isipan ng kalmadong sabihin ng espiritu na ipagpapaliban na muna nito ang kwento at pinaalalahanan siyang unahin ang mas mahahalagang bagay na dapat niyang gawin sa mga oras na iyon. Kasabay ng pagguhit ng isang madilim at madugong imahe sa kanyang imahinasyon ay tuluyan na niyang naintindihan na kaya pala ganoon ang naging reaksyon ng espiritu ay dahil sadyang napakalupit at nakakakilabot ng mga sinapit ng dating master nito. Sa pagbabalik ng kanyang diwa sa kasalukuyan ay tahimik na lamang na ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata habang mahinahong nakahiga sa tabi ng espada, sa kanyang isipan ay binuo niya ang desisyon na kailangan niyang maging maingat at hindi na muling bubuksan ang paksang iyon hanggat hindi pa mismong si Southern Heaven ang handang magkwento. Para sa ating bida ay ang pananahimik na lamang ang pinakamabuti at nag-iisang pabor na magagawa niya upang irespeto ang mabigat na pinagdaanan ng espiritu. Habang tahimik na nakahiga ang ating bida ay nagpatuloy naman ang mahinang pag-uusap ng dalawang espiritu sa itaas niya, bakas ang matinding simpatiya sa boses ni Sodam nang marahan nitong sabihin na siguradong napakahirap para kay Southern Heaven ang mga pinagdaanan nito bago magtanong kung sino nga ba talaga ang tunay na salarin. Kalmado namang sumagot si Southern Heaven na ipagpapaliban na muna nito ang buong kwento at taos pusong nagpasalamat sa pangunawa ng kanyang kasama. Agad namang ikinumpas ni Sodam ang kanyang kamay upang pawiin ang tensyon at nakangiting sinabi na hindi na kailangan pa ng pormalidad sa pagitan nilang dalawang espada, malumanay niya pang idinagdag na wala na namang ibang mas nakakaintindi sa kanilang sitwasyon kundi ang kapwa rin nila sandata. Sa huli ay masayang ngumiti si Sodam habang nagmamalaking ipinangako na huwag mag-alala ang kasama dahil siya na mismo ang baalang mag-iba ng usapan sakaling muling magtanong ang walang kaalam-alam na ating bida tungkol sa madilim na nakaraang iyon. Kalmadong umiling si Southern Heaven at mahinahong sinabi na hindi na mangyayari ang inaalala ng kasama dahil sigurado siyang may napansin na ang ating bida mula pa lamang sa naging reaksyon niya kanina. Takang naitanong naman ni Sodam kung paano nito nasisiguro ang bagay na iyon kaya marahang hinawakan ni Southern Heaven ang kanyang baba bago nagpakawala ng isang banayad ng ngiti. Buong pagmamalaki niyang ipinaliwanag na hindi naman palaging kailangan ng mga salita para magkaintindihan sila dahil iyon ang patunay ng malalim na ugnayan ng isang espada at ng mismong master nito sa buong panahong magkasama sila. Halatang hindi kinaya ni Sodam ang sobrang dramatikong linyang iyon kaya mabilis na nandiri ang kanyang mukha. Seryoso niya na lamang tinitigan ang kasama bago diretsahang sinabi na sadyang katawa-tawa ang mga pinagsasasabi nito. Dahil sa matinding inis sa sobrang dramatikong linyang iyon ay nakakatawang sinakal ni Sodam si Southern Heaven bago ito bulyawan ng matindi. Galit na iginiit ng naunang espiritu na wala itong karapatang umaktong parang alam na nito ang lahat tungkol sa ating bida lalo na at ilang buwan din itong nahuli sa pagdating, buong tapang pa nitong idineklara na kailangan na talagang maturuan ng matinding leksyon ng kasama para tuluyan ng maitakda kung sino talaga ang nakakataas sa herarkiya nilang dalawa. Sa kalagitnaan ng nakakabinging pagtatalong iyon ng dalawang espada ay dahan-daw ang napamulat ang ating bida mula sa kanyang pagkakahiga. Bahagya siyang napakamot sa kanyang ulo at mahinang nagreklamo sa kanyang isipan kung bakit bigla na lamang naging napakaingay ng kanyang paligid sa gitna ng gabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang bumungad ang nakakatakot at higanteng balto ni Heakshion sa harapan ng ating bida. Bilang pagbibigay galang ay mabilis siyang napaluhod at magalang na binati ang pagdating nito sabay maingat na pagtatama sa kanyang sariling salita upang formal itong tawaging master sa halip na Supreme Elder. Ngunit sa halip na makatanggap ng maayos na sagot ay isang malakas at nagpupuyos na sigaw ang pinakawala ni Heakshion habang tinatawag silang mga mahihinang nilalang, kasabay ng nakakabinging boses na iyon ay walang pag-aalangang ibinagsak nito ang kanyang mabigat na kamao diretso sa tuktok ng ulo ng ating bida dahilan upang halos lumuwa ang mga mata nito sa sobrang gulat at matinding sakit nang hindi man lang nauunawaan kung ano ang kanyang biglaang naging kasalanan. Walang awang sinipa ni Heakshion sina Song Juabak at Song Woohyun habang sapo-sapo naman ang ating bida ang masakit niyang ulo sa lapag. Sa sobrang inis ni Heakshion ay malakas itong sumigaw at tinanong kung paano nila nagawang matulog ng ganoon na lamang sa mismong araw na tinanggap sila bilang mga disipulo.
mabilis namang humingi ng tawad ang ating bida habang naiinis na nagrereklamo sa kanyang isipan na hindi man lang naman sila inabisuhan na kailangan pala nilang maghintay. Kasabay ng tensyon sa loob ng silid ay nagulat ang tatlo nang ibagsak ni Heakchian ang isang napakalaking banga sa malamig na sahig. Nagbago ang timpla ng sitwasyon nang sabihin nito na hindi maaaring lumipas ang araw na iyon nang wala silang ginagawang pagdiriwang, lalo pa at ito ang pinakaunang pagkakataon na kumuha siya ng mga sariling disipulo. Sa huli ay binuksan nito ang banga na puno pala ng alak, dahilan para mapuno ng matinding kalituhan at gulat ang mukha ng ating bida pati na rin nina Song Juabak at Song Woo-hyun. Sa gitna ng pagkabigla ng tatlo ay malakas na tumawa si Heakchian habang mahigpit na nakahawak sa malaking banga ng alak. Buong galit niyang idineklara na walang sinuman sa kanila ang pwedeng matulog hanggang hindi nila nauubos ang lahat ng laman nito. Matapos iyon ay nakangiti siyang nagtanong kung sino sa kanyang mga bagong disipulo ang may gustong makatanggap ng pinakaunang tagay. Sa halip na matakot ay agad na napalitan ng matinding pananibik ang mukha ng tatlo, lalo na si Song Woo-hyun na literal na tumutulo na ang laway sa matinding pagkauhaw. Makikita rin ang labis na kislap sa mga mata ni na Song Juabak at ng ating bida bago sila nag-uunahang sumigaw upang angkinan ang unang baso. Nagkagulo ang tatlo at masiglang nag-agawan sa atensyon ng kanilang master dahil lahat sila ay gustong mauna. Mula sa labas ay makikita ang tahimik at madilim na kabundukan sa ilalim ng gabi, subalit rinig na rinig naman ang matinding ingay mula sa loob ng kanilang kuweba. Patuloy ang magulong pagtatalo ng tatlo kung sino ang unang iinom, kasabay ng masaya at malakas na pagtawa ni Heakchian na inuutusan silang magsalitan. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng napalitan ang seryoso at madilim na kapaligiran ng isang maingay at masayang pagdiriwang. Kinabukasan ay makikita ang ating bida na malakas na humihikab habang naniningkit ang mga mata dahil sa matinding antok matapos ang kanilang mahaba at masayang pagdiriwang. Dahan-dahan siyang naglakad palabas mula sa madilim at mabatong bunganga ng kuweba habang maayos na nakasukbit sa kanyang likuran ang kanyang espada. Paglabas niya ay agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at mapuputing yelo. Habang nagmamasid sa kanyang paligid ay nasabi na lamang ng ating bida sa kanyang sarili na mas lumakas pa ang pagbagsak ng nyebe ngayon kumpara sa nakaraang araw. Habang nakatayo sa malamig na labas ang ating bida ay isang pamilyar na boses mula sa lalaking may nakabendang braso ang biglang nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon ng napakaaga. Nang lumingon ang ating bida ay nakangiti niyang sinalubong si Song Juabak at masayang binati na gising na pala ito bago casual na kinumusta kung maayos na ba ang lagay ng mga sugat nito. Ngunit seryosong sumimangot si Song Juabak at iniharap ang isang napakalaki at mapulang bukol na nakatikip sa halos kabuuan ng kanyang kaliwang pisngi at mata. Bakas ang matinding inis sa mukha nito habang pabalang na nagtanong kung mukha ba itong maayos sa paningin ng ating bida. Patuloy na nagreklamo si Song Juabak at sinisi ang kanilang master na si Heakchian na hindi naman pala marunong uminom. Dagdag pa nito ay hindi man lang ginamit ni Heakchian ang sariling enerhiya upang panlaban sa kalasinggan, dahilan upang tuluyan itong magwala kagabi na siyang naging sanhi ng kanyang malaking bukol. Walang pag-aatubiling pinagsabihan ng ating bida si Song Juabak at tinawag itong isang hanggal dahil hindi man lang nito napagtanto na hindi iyon ang tamang oras para tumawa. Sa pagbabalik tanaw sa magulong pangyayari kagabi ay makikita kung paano malakas na sinuntok ng lasing na si Heakchian si Song Juabak dahilan upang tumilapon ito at malakas na bumangga sa matigas na pader ng kuweba habang gulat na nakatingin ang ating bida at si Song Woo-hyun. Habang nagpupuyos sa galit ay isinigaw ni Heakchian kung nakakatawa ba talaga ang katotohanang tinanggihan siya ng isang babae. Bilang pagdadahilan ay ipinaliwanag naman ni Song Juabak na inakala niyang ginagawa lamang biro ng kanilang master ang malungkot nitong karanasan. Pagbalik sa kasalukuyan nilang usapan sa gitna ng pagbagsak ng nyebe ay mahinahong nagtanong ang ating bida kung bakit patuloy pa rin siyang kinakausap ni Song Juabak ng casual gayong siya naman talaga ang nakakataas o senior brother nito. Dahil sa diretsahang tanong na iyon ay mabilis na napangiwi sa inis si Song Juabak, malakas itong sumigaw at nagreklamo kung sino ang nagtakda na ang ating bida ang senior brother dahil iginigiit niyang pantay lamang ang estado nilang dalawa bilang mga disipulo. Buong diin niya pa itong sinumbatan at mariing ipinaalala na utang ng ating bida ang sariling buhay nito sa kanya. Nagkunwaring nagtaka ang ating bida at pabirong nagtanong kung kailan pa nangyari ang sinasabi nito bago mabilis na bawiin ang sariling salita ng tuluyang maalala ang isang pamilyar na tagpo sa nakaraan.
muling nagbalik sa kanyang isipan ang madugong labanan kung saan matinding nakipagtuos si Song Juabak at ang ginawa nilang seryosong pastahan noon na kung sino man ang matalo ay automatikong magiging tagasunod ng mananalo. Sa alaalang iyon ay nakangiti at buong pagmamalaking idineklara ng ating bida na lubos siyang nakakasiguro sa kanyang sarili kaya hinamon niya ang kumpiyansa ng kanyang kasama. Pagbalik sa kasalukuyan ay bakas ang nakakalokong ngiti sa mukha ng ating bida habang nakaharap kay Song Juabak. Kalmado niyang itinaas ang kanyang dalawang daliri bago mapang-asar na tinanong kung natatandaan pa ba nito ang ginawa nilang pastahan noong araw na iyon. Binigyan niya si Song Juabak ng nakakalitong pagpipilian kung gusto ba nitong tawagin siyang senior brother o mas gusto nitong tawagin siyang Panginoon base sa naging kasunduan nilang dalawa. Sa huli ay buong tapang na idinagdag ng ating bida na kung sakaling ayaw nito sa dalawang opsyon na iyon ay malaya silang maglaban na lamang muli upang tuluyang mapatunayan kung sino talaga ang mas angat at karapat-dapat na masunod sa kanila. Dahil sa matinding presyon mula sa mapang-asar na hamon ng ating bida ay napalunok at pinagpawisan ng malapot si Song Juabak, habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at bakas ang matinding pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay mahina siyang bamulong at napilitang tawagin itong senior. Ngunit hindi pa roon nakontento ang ating bida kaya mas lalo pa nitong ginatungan ang asaran. Kalmado nitong idinahila na medyo hamina raw ang kanyang pandinig nitong mga nakaraang araw kaya hindi niya gaanong naintindihan at narinig ng malinaw ang ibinulong ng kasama. Dahil wala nang ibang magawa ay tuluyan ng lumuhad si Song Juabak sa malamig at maniebing lupa sa mismong harapan ng ating bida. Sa sobrang inis at pagpapakumbaba ay napasigaw na lamang siya ng malakas habang nanginginig na tinatawag ang ating bida na senior brother. Kasabay nito ay matinding nagreklamo si Song Juabak sa kanyang sarili dahil pilit niyang iginigiit na mas nakakahigit naman talaga ang kanyang panloob na enerhiya noong naglaban sila. Sa mga sandaling iyon ay biglang lumitaw sa gilid ng ating bida ang nakangiting espiritu na si Sodam, nakapamewang ito at tila natatawang nagtanong kung may ideya ba si Song Juabak na sinadya lamang niyang pantayan ang enerhiya nito noong araw na iyon upang hindi ito magtamo ng malalang pinsala. Kalmado namang binuo ng ating bida sa kanyang isipan na tiyak niyang alam na iyon ang kanyang kasama ngunit sadyang mataas lamang talaga ang pride nito dahil batid niyang hindi naman ito isang hanggal. Sa kalagitnaan ng pagbagsak ng malamig na nyebe ay bigla na lamang sumulpot ang dambuhalang boto ni Heakshion sa mismong likuran ng ating bida. Napansin itong gising na ang kanyang disipulo kaya walang paligoy-ligoy niya itong tinawag na isang maswerteng nilalang. Nang maramdaman ng ating bida ang pamilyar na presensya sa kanyang likuran ay marahan siyang lumingon at magalang na binati ang pagdating ng kanilang master. Ngunit sa halip na sumagot ng maayos ay walang pag-aatubiling dinaklot ni Heakshion ang likuran ng damit ng ating bida. Malakas at biglaan niya itong hinayla dahilan upang halos umangat ito sa lupa. Kasabay ng mahigpit na pagkakahawak na iyon ay mabilis na nag-utos si Heakshion na umalis na sila. Dahil sa hindi inaasahang aksyong iyon ay nanlaki ang mga mata ng ating bida at nabalot ng labis na pagtataka ang kanyang mukha habang mabilis na nagtatanong kung ano ang ibig nitong sabihin at kung saan sila biglang pupunta. Dahil sa sobrang bilis at lakas ng biglaang paghila sa kanya ay walang nagawa ang ating bida kundi mapasigaw ng napakalakas. Nanlaki ang kanyang mga mata at tuluyang bumalatay ang matinding takot at gulat sa kanyang mukha habang walang kalaban-laban siyang tanggayan paitaas. Sa sumunod na tagpo ay makikita ang kamangha-manghang kakayahan ni Heakshion habang mabilis itong tumatalon at tila lumilipad sa ere patawid sa matataas at maniebing kabundukan. Patuloy nitong bitbit ang ating bida sa ere gamit lamang ang isang kamay habang buong tapang na sinusuong ang malakas na ihip ng malamig na hangin. Habang nakalambitin sa ere at nakatingin sa nakakalulong ibaba ay matinding nagreklamo ang ating bida sa kanyang isipan habang pilit na inaalam kung hanggang kailan pa sila patuloy na maglalakbay sa himpapawid sa ganoong nakakatakot na kalagayan. Habang patuloy na tinatahak ang himpapawid sa itaas ng matataas at maniebing kabundukan ay naglakas loob na magsalita ang ating bida. Ipinaalam niya kay Heakshion na natutunan na rin naman niya ang Qinggang kaya maaari siyang tumakbo mag-isa. Subalit mabilis itong tinanggihan ng kanyang master at iginiit na aabutin sila ng napakatagal bago makarating sa Six Blood Valley kung aasa lamang sila sa mabagal na bilis ng Qinggang nito. Dahil sa narinig na destinasyon ay labis na nagtaka ang ating bida sa kanyang isipan at pilit na inaanalisa kung bakit sila biglang patungo sa mismong Six Blood Valley. Samantala ay makikita ang isang napakalaki at marangyang istruktura sa gitna ng pagbagsak ng malamig na nyebe na siyang pangunahing gusali ng nasabing lambak. Sa loob ng isang tahimik na silid ay seryosong nag-uusap ang dalawang individual,
Nakaupo si Gu Sangwon habang nakaharap sa isang manggagamot at kalmadong sinabi na mas mabilis na natapos ang isinagawang pagbabasa ng pulso kaysa sa kanyang inaasahan. Sunod siyang nagtanong kung iyon na ba talaga ang buong race data na kinakailangan. Mahinahon namang sumagot ang kanyang kausap na nakatalikod at tiniyak kay Gu Sangwon na iyon na ang pinakamabuting lunas na maaari nitong maibigay para sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Sa kalagitnaan ng seryosong pag-uusap ni Gu Sangwon at ng manggagamot ay bigla na lamang nayanig ang buong paligid ng napakalakas na mawasak ang pader at pintuan ng kanilang silid, dahil sa nakakagulat at marahas na pagkakawasak na iyon ay kapwa nanlakiang. Kanilang mga mata at napuno ng matinding pagkabigla ang kanilang mga mukha. Mula sa makapal na alikabok at mga nagkalat na bato ay iniluwan nito ang dambuhalang figure ni He Axian. Sa pagpasok pa lamang nito ay agad itong sumigaw at malakas na nagtanong kung naruroon ba ang tanyag na manggagamot na kayang magpagaling ng kahit ano. Nang walang anumang pag-aalinlangan ay iniharap ni He Axian ang ating bida na patuloy pa ring nakalambitin dahil sa mahigpit na pagkakadaklat niya sa likuran ng damit nito. Buong awtoridad at malakas niyang inutusan ang mga tao roon na gamutin at pagalingin ang kanyang dala. Sa mga sandaling iyon ay makikita ang sobrang kaawa-awang pisikal na kalagayan ng ating bida. Nakahawak siya sa kanyang bibig at namumutla habang halatang nasusuka dahil sa nakakalula at mabilis nilang paglalakbay sa ere kanina. Dahil sa matinding pagkahilo at paghihirap ay tahimik na lamang siyang nakiusap sa kanyang isipan at umaasang iligtas na siya ng manggagamot mula sa nakakamatay na pakiramdam na iyon. Bago pa man tuluyang magkagulo dahil sa pagpilit ni He Axian na gamutin ang ating bida ay biglang umalangaw ang isang malakas na boses mula sa bungangan ng pinto na mahigpit na nag-uutos na itigil ang anumang ginagawa nila. Dahil sa biglaang pagpigil na iyon ay mabilis na napabilang ang seryosong tingin ni He Axian patungo sa bukas na pintuan kung saan makikita ang patuloy na pagbagsak ng nyebe sa labas upang tignan kung sino ang pangahas na dumating. Mula sa malamig na labas ay dahan-dahang pumasok si Han Becca na may napakaputlang balat at nakasuot ng elegante ngunit madilim na itim at pulang kasuotan. Kapansin-pansin din ang kanyang itim na pampaganda sa labi at mga mata pati na rin ang marangyang gininto ang palamuti sa kanyang buhok. Nang tuluyang humakbang papasok ay mahinahon nitong binati si He Axian at kalmadong sinabi na matagal-tagal na rin simula noong huli silang magkita ng kanyang pinsan. Ang dumating na si Han Becca ay nagtataglay ng nakakakilabot na presensya dahil siya ay formal na kinikilala bilang Blood Hand Witch at ang ika-6 na Blood Star ng tanyag na Blood Cult. Mabilis na napansin ni Han Becca ang presensya ng ating bida na nakatayo sa likuran ni He Axian. Nagtanong siya sa kanyang pinsan kung sino ang kasama nito at tahasang sinabi na ngayon lamang niya ito nakita. Dahil sa matinding kaba at bilang pagbibigay galang sa isang mataas na opisyal ay mabilis na nagpakilala ang ating bida at formal na binigkas ang sumpa ng kanilang kulto habang naghahandang lumuhad sa lapag, ngunit bago pa man siya tuluyang makaluhad ay isang mabigat na paa ang biglang pumihil sa kanyang balikat kasabay ng isang malakas at mariin na boses na mahigpit na nag-uutos na itigil niya ang kanyang ginagawa. Buong pagmamalaking hinarang ni He Axian ang pagluhod ng ating bida gamit ang kanyang sariling paa habang seryosong nakahalukip-kap ang kanyang mga braso. Sa harap ni Han Becca at Gu Sangwon ay matapang na nagtanong si He Axian kung paano niya hahayaang lumuhad ang mismong disipulo niya habang siya ay nakatayo lamang sa tabi nito. Dahil sa hindi inaasahang pagtatanggol at pagpapakilala na iyon ni He Axian ay kapwa gulat na napatingin ang lahat sa loob ng silid. Upang mabilis na matapos ang usapan ay isinantabi na muna ni He Axian ang tungkol sa pagbibigay galang at seryosong sinabi kay Han Becca na ayos lamang yun. Makikita ang matinding determinasyon sa kanyang matatalim at asol na mga mata habang iginigiit na ang tanging pakay niya roon ay makita agad ang tanyag na manggagamot para sa ating bida. Walang paligoy-ligoy siyang humarap sa manggagamot na may puting buhok at balbas na kausap kanina ni Gu Sangwon. Sa sobrang pagmamadali ay malakas at umaalingaw-ngaw siyang sumigaw sa loob ng silid upang magtanong kung naruroon ba ang all-healing divine physician. Tahimik at seryoso namang sinalubong ng manggagamot ang nagpupuyos na presensya ni He Axian. Mula sa kabilang silid ay dahan-dahang bumukas ang isa pang pinto at iniluwan nito ang isang lalaking may nakataling buhok na nakasuot ng simpleng abong roba. Siya ang mismong hinahanap nila na formal na ipinakilala bilang all-healing divine physician na kinikilala bilang pinakamagaling na manggagamot sa buong Central District. Kalmado nitong binati ang kanyang pinsan na si He Axian at sinabing matagal-tagal na rin mula noong huli silang magkita. Napansin din ito ang pananatiling malakas at malaki ni He Axian bago magalang na nag-alok kung gusto ba nitong uminom ng tsaa.
Mabilis naman itong tinanggihan ni He Axian at sinabing ayos lamang siya. Mahinahon niya ring idinagdag na mas nararapat na ang manggagamot na lamang ang uminom ng marami dahil ito naman ang may mas maharlikang katayuan sa kanila. Sa mga sandaling iyon ay biglang lumitaw ang espiritong si Sodam sa tabi ng namumutlang ating bida, manghang-mangha nitong pinuri si He Axian habang nakangiting sinasabi na napaka-elegante nitong kumilos at magsalita. Sa kabilang banda ay isang nagreklamo ang ating bida sa kanyang isipan dahil batid niyang matagal nang ibinenta at tinalikuran ni He Axian ang anumang bakas ng pagiging elegante nito. Habang nakatingin ang ating bida sa lalaking may puting buhok at balbas ay tahimik siyang nagtaka sa kanyang isipan, napagtanto niya na ang lalaking nasa katanghaliang gulang pala nakalalabas lamang ang totoong divine physician na sobrang layo sa kung ano ang inasahan niyang hitsura nito. Inakala niya kasi noong una na ang kausap ni Gusangwong na may puting buhok ang tanyag na manggagamot. Sa kabilang banda ay walang paligoy-ligoy na hinarap ni He Axian ang tunay na divine physician. Seryoso niya itong inutusan na gamutin ang kanyang disipulo dahil mayroon itong malalang problema sa energy core. Kasabay ng pakiusap na iyon ay iniangat ni He Axian ang kanyang kamay upang ipakita ang isang natatanging name tag na gawa sa kahoy. Diretsahan niyang inalok ang manggagamot at sinabing kung magagawa nitong gamutin ang ating bida ay ibibigay niya ang name tag na iyon dahil tiyak na magiging napakalaking pakinabang iyon sa hinaharap. Sa halip na tanggapin ang alok ay kalmado at diretsahang tinanggihan ng divine physician ang name tag ni He Axian. Dahil sa hindi inaasahang sagot na iyon ay gulat na napatingin si He Axian at nagngangalit na nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Bilang sagot ay mahinahong nagpaliwanag ang divine physician na mayroon na siyang hawak na napakaraming name tag na nakuha niya mula sa panggagamot ng iba't ibang tao sa buong Central District. Kasabay nito ay inilalahad niya ang kanyang kamay kung saan nakasabit ang kumpol-kumpol na mga name tag. Sa likuran ng kanyang salaysay ay tila maaaninag ang mga madilim at nagtataas ang anino ng mga sikat at makapangyarihang nilalang na kanyang nabigyan ng lunas. Habang gulat na nakatingin ay pinagpawisan ang ating bida at tahimik na namangha sa kanyang isipan kung gaano karami ang mga name tag na iyon. Napansin niya na kabilang doon ang pag-aari ng mismong pinuno ng Wudang sect kasama ang mga tagasunod nito at marami pang iba. Mas lalo pang bumigat ang sitwasyon ng mapagtanto ng ating bida na kasama rin sa mga hawak na iyon ang name tag ng pinakakilalang mamamatay tao sa Central District pati na ang tinaguriang apat na kasamaan. Dahil sa tindi ng mga pangalang inilantad ng manggagamot ay wala nang nagawa si He Axian kundi ang mapangiwi at mapadaing sa labis na inis at pagkadismaya. Sa huli ay napagtanto ng ating bida sa kanyang isipan na talagang walang binatbat. Ang name tag na iniaalok ni He Axian kung itatapat sa mga name tag ng apat na kasamaan pati na rin sa 8 master ng Central District na pinaniniwala ang umabot na sarurok ng kanilang kapangyarihan. Habang patuloy na hawak ang mga inipong name tag ay kalmadong nagpaliwanag ang divine physician, idinagdag niya na kung ang problema lamang ng ating bida ay tungkol sa energy core ay hindi naman ito isang seryosong sitwasyon na naglalagay sa buhay sa bingit ng kamatayan. Diretsahan niyang sinabi kay He Axian na wala siyang sapat na oras para asikasuhin ang disipulo nito dahil mayroon pa siyang mga pasyenteng nasa mas malubhang kalagayan na kasalukuyang nasa ilalim ng kanyang matinding pangangalaga. Matapos magpaliwanag ay malamig na pinakiusapan ng divine physician sina He Axian at ang ating bida na bumalik na lamang mamaya kung naiintindihan nila ang kanyang sitwasyon. Habang nangyayari ito ay napansin ng ating bida ang isang madilim na anino ng isang misteryosong tao mula sa kabilang bahagi ng silid. Seryosong napatingin ang ating bida sa direksyong iyon habang puno ng kuryosidad na nagtatanong sa kanyang isipan kung ang aninong iyon ba ang tinutukoy na mahalagang pasyente ng manggagamot at kung sino ba talaga ang nilalang na iyon. Hindi makapaniwala si He Axian sa narinig kaya malakas itong tumawa at inulit ang sinabi ng manggagamot na hindi pala usapin ng buhay at kamatayan ang kalagayan ng kanyang disipulo. Kasabay nito ay marahas at walang awang sinabunutan ni He Axian ang ulo ng ating bida gamit ang kanyang dambuhalang kamay dahilan upang mamilipit ito sa sakit, manginig, at manlaki ang mga mata sa matinding takot. Buong lakas at seryosong idineklara ni He Axian na kung hindi nito gagamutan ang ating bida ay hanggang panloob na enerhiya lamang ang magagamit nito kaya mapipilitan siyang patayin na lamang ito. Habang nakanganga at pinagpapawisan ng malapot ang ating bida dahil sa nakakagimbal na banta ng sariling master ay patuloy namang ginipit ni He Axian ang divine physician. Mapanghamon itong nagtanong kung gagamutin ba nito ang ating bida o hahayaan na lamang na mamatay sa kanyang mga kamay. Pilit pa nitong idiniin na bilang isang tanyag na manggagamot ay tiyak na hindi nito hahayaang may mamatay na pasyente sa mismong harapan nito.
Sa gitna ng matinding kaba at pagkabigla sa nangyayari ay napagtanto ng ating bida sa kanyang isipan na kahit napakabaliw at mapanganib ng ginawang pananakot ni Heakshian ay isa pala itong napakatalinong paraan upang mabilis na makuha ang atensyon ng manggagamot at pilitin itong iligtas ang kanyang buhay. Patuloy ang ginagawang marahas na pananakot ni Heakshian habang nakangiti ng malapad at nakakakilabot. Lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa buhok ng ating bida at buong kumpiyansang sinabi na kung ang Divine Physician ang gagamot ay tiyak na kaya nitong ayusin maging ang mga basag na bungo. Tila seryosong nag-iisip si Heakshian kung dapat niya na bang basagin ang ulo ng kanyang disipulo kaya labis na pinagpawisan at nanlaki ang mga mata ng ating bida sa matinding takot. Sa kanyang isipan ay matinding nagreklamo ang ating bida at pilit na inuunawa kung ano ba ang mga baliw na pinagsasasabi ng kanyang master. Ngunit sa halip na makonsensya o mabahala sa bantang iyon ay nanatiling kalmado at walang anumang emosyon ang mukha ng Divine Physician, mahinahon nitong binaliwala ang sitwasyon at sinabing nakakapanghinayang ang mangyayari dahil narinig niyang ang ating bida ang pinakaunang naging disipulo ni Heakshian, matapos iyon ay tuluyan ng tumalikod ang Divine Physician upang bumalik sa loob ng kanyang silid. Bago tuluyang isara ang pinto ay malamig nitong inutusan si Heakshian na sa labas na lamang nito tuluyang patayin ang ating bida dahil masyado siyang abala upang asikasuhin sila, kasunod nito ay malakas na sumara ang pinto dahilan upang maiwang nakatayo, nakatanga, at tuluyang mawala ng imik sina Heakshian at ang ating bida sa labas. Dahil sa matinding inis at pagkapahiya sa ginawang pagtanggi ng Divine Physician ay marahas na itinapon ni Heakshian ang ating bida palayo sa nakasarang pinto. Napaungol sa sakit at bumagsak sa sahig ang ating bida na saktong napadpad sa tabi ng kinauupuan ni Gu Sangwon. Bakas ang nagpupuyos na galit sa mukha ni Heakshian habang nanggagalaiti at tahasang nagtatanong kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang manggagamot na tanggihan ang isang tulad niya. Habang nakaupo sa lapag ang ating bida at kalmadong nakamasid si Hanbeka sa kanyang likuran ay mahigpit na ikinuyong ni Heakshian ang kanyang mga dambuhalang kamao dahilan upang malakas na tumunog ang mga buto nito, kasabay ng isang nakakakilabot at malapad na ngiti ay inihayag niya ang kanyang madilim na plano, buong kumpiyansa niyang idineklara na kung tuluyang mawawala o mamamatay ang pasyenteng ginagamot sa loob ay siguradong hindi na magiging abala ang Divine Physician at mapipilitan na itong asikasuhin sila. Ngunit bago pa man niya tuluyang maisakatuparan ang marahas na balak ay mabilis na humakbang at hamarang si Hanbeka sa mismong harapan ni Heakshian. Buong tapang at seryosong inutusan ni Hanbeka ang elder na lumabas at paalisin na muna ang kanyang sarili mula sa lugar na iyon upang maiwasan ang tuluyang paglala ng sitwasyon. Hindi nagustuhan ni Heakshian ang ginawang pagharang ni Hanbeka sa kanyang daraanan kaya mariin niya itong pinagsabihan. Idinagdag pa ni Heakshian na dahil sa naging reaksyon ni Hanbeka ay mas lalo lamang siyang naging interesado na alamin kung sino ba talaga ang misteryosong pasyente sa loob ng silid. Ngunit bago pa man niya tuluyang matapos ang kanyang salaysay ay biglang nanlaki ang mga mata ni Heakshian at tuluyang nabakas ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha. Mula sa likuran kung saan nakaluhod ang ating bida sa gitna ng dalawang naglalakihang anino ng matataas na opisyal ay tahimik siyang nagtaka. Napansin niya agad ang biglaang pagbabago ng atmosfera at tensyon sa kanilang paligid. Habang matalas na nagmamasid ay napansin ng ating bida na marahan at patagang nanginginig ang leeg ni Hanbeka na kilala bilang ika-6 na Blood Star, kahit na wala siyang naririnig na anumang salita ay mabilis na napagtanto ng ating bida sa kanyang isipan na palihim na nag-uusap sina Hanbeka at Heakshian gamit ang panginginig na iyon upang ihatid ang isang seryosong mensahe na silang dalawa lamang ang nakakaalam. Matapos ang palihim na mensaheng iyon ay biglang inutusan ni Heakshian ang ating bida at si Gu Sangwon na maghintay sa labas ng silid, dahil sa hindi inaasahang utos ay napuno ng pagtataka at kaba ang mukha ng ating bida habang pinagpapawisan at mabilis na nagtanong upang humingi ng linaw mula sa kanyang master. Upang masiguro ang pagsunod nila ay malakas na sumigaw si Heakshian at mariing pinalabas ang lahat maliban lamang sa blood feud demoness na si Hanbeka. Habang naglalakad palabas ng pintuan ang ating bida kasabay si Gu Sangwon ay matinding nagtaka ito sa kanyang isipan, pilit niyang inaalam kung sino ba talaga ang misteryosong tao sa loob ng kabilang silid dahilan upang biglang umakto ng ganun ang kanyang master na si Heakshian. Nang tuluyang makalabas ang ating bida at si Gu Sangwon ay naiwang magkaharap sina Heakshian at Hanbeka sa loob ng silid. Kalmado ngunit seryosong nagtanong si Heakshian kay Hanbeka kung totoo ba ang lahat ng impormasyong ibinahagi nito sa kanya. Malamig at seryoso ang naging tingin ni Heakshian habang
Nandidilim ang kanyang mukha at matalim ang kanyang asul na mata, seryoso niyang binalaan si Han Becca na kapag nagsinungaling ito para lamang umiwas sa panganib ay siguradong pagbabayaran nito ang magiging kahihinatnan. Nanatiling kalmado si Han Becca sa kabila ng nakakatakot na banta ng kanyang pinsan, formal at walang pag-aalinlangan siyang sumagot at sinabing huwag mag-alala ang elder dahil walang iba kundi puro katotohanan lamang ang lahat ng kanyang mga binitawang salita. Samantala sa labas ng gusali ay makikita ang ating bida na nakaupo sa malamig na batong hagdanan sa gitna ng patuloy na pagbagsak ng nyebe, nakahawak siya sa kanyang tiyan at halatang dumadaing pa rin sa masamang pakiramdam habang nagtataka kung naparami ba ang kanyang nainom noong nakaraang gabi. Habang naghihintay ay muling bumalik sa kanyang isipan ang sitwasyon sa kabilang silid, napagtanto ng ating bida na paniguradong napakahalaga ng pasyenteng ginagamot sa loob dahil maging ang marahas at kinatatakutang si Heaxian ay walang nagawa kundi ang sumunod sa utos na lumabas, bakas ang pagkainip sa kanyang mukha habang tahimik na tinatanong ang sarili kung kailan ba matatapos ang seryosong pag-uusap ng mga naiwan sa loob. Sa eksaktong sandaling iyon ay lumitaw ang mga espiritu sa kanyang harapan at mausisang nagtanong kung mayroon ba siyang anumang ideya kung sino ang taong iyon. Napahawak na lamang sa kanyang baba ang ating bida habang malalim na nag-iisip bago inamin na wala siyang kaalam-alam sa pagkatao nito lalo na at matagal nang patay ang mismong pinuno ng blood cult. Sa gitna ng patuloy na pagbagsak ng nyebe ay biglang tumayo ang ating bida upang iunat ang kanyang katawan. Sa eksaktong sandaling iyon ay kinausap ng isa pang espiritong nakakulay ube si Sodam at pansining medyo kakaiba ang naging tanong nito kanina. Kalmado nitong ipinagpatuloy ang kanyang obserbasyon at sinabing marahil ay iyon ang unang pagkakataon na humarap ang ating bida sa ganitong uri ng sitwasyon. Idinagdag pa ng espiritu na minsan ay nagsasalita si Sodam na tila ba alam talaga ng ating bida kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Doon na casual at sabay na nagpaliwanag ang ating bida at si Sodam. Diretsahan nilang ipinaalam sa espiritu na namatay ang ating bida sa hinaharap at bumalik sa nakaraan dahilan upang tuluyang mabigla at manlaki ang mga mata ng kausap nila dahil sa nakakagulat na revelasyong iyon. Tuluyang nanlaki ang mga mata ng nakakulay ubing espiritu nang mapagtanto ang buong katotohanan, dahil sa matinding gulat ay napahawak na lamang ito sa kanyang ulo habang hindi makapaniwalang sinabi na hindi pala isang matalinghagang salita ang narinig niya tungkol sa pagkabuhay na muli ng ating bida. Buong pagmamalaki namang sumigaw si Sodam upang ipamuka rito na nagsasabi siya ng totoo mula pa noong una. Agad namang binalingan ng ating bida si Sodam ng isang patagilid na tingin at tahimik na pinaalala sa kanyang isipan na kahit mismong ang kasamang espiritu ay hindi rin naniwala sa kanya sa simula. Dahil sa direktang pagbasag na iyon ay mabilis na nena si Sodam at galit na pinatahimik ang ating bida. Nagtaas pa ito ng kamao habang pikan na nagrereklamong nakikialam ang bida sa kanilang usapan. Bahagya na lamang pinagpawisan ang ating bida sa naging reaksyon ng espiritu at casual na humingi ng paumanhin gamit ang isang sarkastikong tono upang matapos na ang kanilang munting asaran. Nagpatuloy sa paglalakad ang ating bida sa gitna ng malamig na nyebe patungo sa isang gusali ng mausisang magtanong si Sodam kung saan ba sila pupunta. Tahimik na sumagot ang ating bida sa kanyang isipan na papunta sila sa imbakan ng pagkain dahil kailangan niyang uminom ng tubig, labis. Kasi ang dinaranas niyang sakit ng sikmura dulot ng 3 malalaking banga ng alak na nilaklak niya noong nakaraang gabi, nang mapagtanto ang masamang pakiramdam ng ating bida ay casual na nagkomento ang nakakulay ubing espiritu na sadyang nabubuhay ang mga tao sa isang napakahirap at hindi komportableng kalagayan. Pagbukas ng ating bida sa pinto ng imbakan ng pagkain ay inakala niyang walang tao sa loob ngunit mabilis na napukaw ang kanyang atensyon ng isang figure sa gitna ng madilim na silid. Bahagya siyang pinagpawisan at tuluyang natigilan sa pagtataka dahil sa hindi inaasahang tagpo. Sa kanyang harapan ay bumungad ang isang babaeng may mahaba at asul na buhok na walang habas na lumalamon ng malaking piraso ng karne at tinapay. Punong-puno ang magkabilang pisngi nito ng pagkain at walang pakialam sa paligid kaya tahimik na nagtaka ang ating bida sa kanyang isipan kung sino ang estrangherang ito at bakit hindi man lang nito napansin ang kanyang pagpasok. Patuloy na pinagmamasdan ng ating bida ang walang tigil na paglamon ng babaeng may asul na buhok kaya tahimik siyang napakomento sa kanyang isipan na napakatakaw talaga nito. Sa eksaktong sandaling iyon ay tuluyan ng napansin ng babae ang kanyang presensya at nagulat itong napatingin sa kanya habang puno pa rin ng pagkain ang bibig. Dahil sa medyo alang-inang sitwasyon ay bahagyang pinagpawisan ang ating bida at napilitan na lamang na magpakawala ng isang pilit na tawa.
Mabilis siyang nagpaalam at humingi ng dispensa bago tuluyang tumalikod at isinara ang pinto upang iwan ang nagugulat na babae sa loob. Ngunit bago pa man siya makalayo sa gitna ng umiyelong paligid ay nagmamadaling binuksan ng babae ang pinto upang pigilan siya. Malakas itong sumigaw para patigilan ang ating bida bago mausis ang nagtanong kung siya ba ang disipulo ni Heaxian na kilala rin bilang Four Supremes Elder. Halatang nahihiya ang babaeng may asol na buhok kaya mabilis nitong tinakpan ang kanyang bibig at bahagyang pinagpawisan. Pilit siyang nakiusap sa ating bida na kalimutan na lamang ang anumang nakita nito dahil kasalukuyan daw siyang nagda-diet. Napatitig na lamang ang ating bida sa kanya taglay ang isang alang-ineng ekspresyon at tahimik na nagtaka sa kanyang isipan kung paano niya basta-basta makakalimutan ang nakita, magalang na lamang siyang sumang-ayon ngunit casual na nagtanong kung ano ang tungkol sa malaking karneng nilalamon nito kanina. Dahil sa direktang pagbasag na iyon ay mabilis na namula ang buong mukha ng babae sa matinding hiya. Nagmamadali at pilit siyang nagdahilan na kumain lamang siya ng kaunti dahil hindi na talaga niya mapigilan ang matinding gutom matapos ang buong araw na walang kinakain. Sa kabila ng nakakaawang palusot na iyon ay kalmado pa ring napakomento ang ating bida sa kanyang isipan na sa tindi ng paglamon ng babae kanina ay mukhang handa na nitong ubusin ang kalahati ng buong imbakan ng pagkain. Matapos ang nakakahiyang palusot ay bahagyang umubo ang babaeng may asul na buhok habang namumula pa rin ang mga pisngi at nanginginig ang boses. Mahina siyang nakiusap sa ating bida na panatilihin na lamang itong isang lihim bago mabilis na dumukot sa kanyang damit upang magbigay ng kapalit. Inilahad ng babae ang kanyang kamay at inabutan ang ating bida ng 2 piraso ng pilak, tahimik na napatingin ang ating bida sa mga barya at kalmadong napaisip kung gaano talaga kakakaiba ang pagkatao ng estrangherang kaharap niya. Habang naglalakad pabalik sa gitna ng nyebe ay patuloy na nagtaka ang ating bida sa kanyang isipan kung bakit kailangan pa siyang bigyan ng pilak gayong maaari namang tapusin na lamang ang usapan sa simpleng pakiusap. Sa huli ay hindi na niya ito masyadong inisip at kalmadong tinanggap ang sitwasyon dahil pabor naman sa kanya ang pagkakaroon ng libreng salapi. Sa eksaktong sandaling iyon ay mabilis na naputol ang kanyang pagmumuni-muni ng umalingaw-ngaw ang isang pamilyar at malakas na boses. Mula sa labas ng gusali sa kanyang harapan ay seryosong sumigaw si Heaxian upang tawagin ang atensyon ng kanyang disipulo. Umalangaw-ngaw ang malakas at seryosong utos ni Heaxian sa gitna ng umiyelong paligid. Habang nakahalukip-kip at bakas ang matinding autoridad sa kanyang anyo ay mariin niyang pinatakbo ang ating bida palapit sa kanya sa mismong sandaling iyon. Sa kanyang likuran ay tahimik lamang na nakamasid si Hanbeka sa mga nangyayari. Walang anumang pag-aalinlangan ay mabilis na kumari pa ng takbo ang ating bida upang sundin ang tawag ng kanyang master. Dahil sa biglaang aksyong ito ay tuluyang nagulat ang babaeng may asul na buhok sa kanyang likuran. Pilit na iniunat ng babae ang kanyang kamay at kinakabahang sumigaw upang pigilan sana ang ating bida ngunit huli na dahil mabilis na itong nakalayo sa kanya. Paglapit ng ating bida ay walang ano-ano siyang malakas na hinampas ni Heaxian pababa dahilan upang mabilis na bumagsak ang kanyang mukha sa may ilang lapag. Galit na sumigaw si Heaxian at sinumbatan ang ating bida na dapat sana ay naging masunuri na lamang itong naghintay sa harapan ng pangunahing templo. Sa hindi kalayuan ay tahimik na nakamasid si Hanbeka habang mabilis na nagtago sa kanyang likuran ang babaeng may asul na buhok dahil sa nakakagimbal na eksena. Mariing tinanong ni Heaxian kung ano ba talaga ang ginagawa ng kanyang disipulo sa lugar na iyon. Bahagya namang pinagpawisan ang ating bida habang sapo-sapo ang kanyang ulo na nakaramdam ng sakit mula sa hampas. Napangiwi na lamang siya ng alanganin bago mahinahong nagpaliwanag na gusto lamang niyang uminom ng tubig kaya siya patungo sa imbakan ng pagkain. Nakangiwi pa rin ang ating bida habang sapo ang kanyang ulo nang biglang may marinig siyang boses sa kanyang isipan. Mabilis niyang napagtanto na ang pamamaraang ito ay ang palihim na frequency whispering technique. Mula sa likuran ni Hanbeka ay naglabas ng nakakatakot na presensya ang babaeng may asul na buhok kasabay ng pagliliwanag ng mga mata nito. Palihim at seryosong binyantaan ng babae ang ating bida na papatayin niya ito kapag sinubukan siyang ibuking kaya napilitan ang ating bida na idugtong sa kanyang naunang paliwanag na hindi niya raw mahanap ang imbakan ng pagkain. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Hanbeka sa naging sagot ng ating bida at tahasan itong tinawag na isang hangal dahil nasa mismong likuran lamang nito ang gusaling hinahanap. Sa parehong sandali ay mabilis na umiwas ng tingin ang babaeng may asul na buhok at pilit na nagkunwari sa pamamagitan ng mahinang pagbulong na hindi naman daw siya kumain ng marami.
Matapos ang nakakagulat na hampas ay makikita si Heakchian na nakahalukip-kip at masamang nakatingin sa ating bida na ngayon ay may malaking bukol sa ulo. Sa tabi niya ay kalmadong lumapit si Hanbeka at nakangiting nagkomento na tila ba napakalapit talaga ng ugnayan ng magmaster na ito. Muling nagsalita si Hanbeka at sinabing isang malaking biyaya para sa pangunahing sekta na kumuha ng isang disipulo ang isang kilalang Four Supremes Elder. Ngunit sa pagkakabigkas niyang iyon ay biglang nagliwanag ang kanyang mga mata ng isang kakaiba at mapang-akit na kulay. Nang hindi sinasadyang mapatingin ang ating bida sa mga mata ng ika-6 na Blood Star ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng matinding kilabot at nakakalitong pagkahilo. Isang madilim at nakakatakot na ilusyon ang biglang pumasok sa kanyang paningin na naging dahilan upang mabilis at malakas na tumibok ang kanyang puso sa gitna ng isang nakakasakal na asol na enerhiya. Bago pa man siya tuluyang malunod sa mapanlinlang na ilusyong iyon, ay may isang kamay na mabilis na tumakip sa kanyang mga mata dahilan upang magulat at bigla siyang bumalik sa wisyo. Sa eksaktong sandaling iyon ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang isang pamilyar na boses gamit ang palihim na frequency whispering technique. Mahigpit at seryoso siyang binalaan ng babaeng matako na may asol na buhok na huwag direktang titingin sa mga mata ni Hanbeka dahil masyado pa siyang mahina at bata para labanan ang nakakabaliw na kakayahan nito. Mabilis na napagtanto ng ating bida sa kanyang isipan na ang nakakahilong epektong naramdaman niya kanina ay malinaw na kagagawa ni Hanbeka. Kasabay nito ay palihim siyang nagtaka kung bakit kusa na lamang umaktibo ang kanyang innate core energy upang protektahan siya mula sa ilusyon. Sa eksaktong sandali naman na iyon ay seryosong nagsalita si Heakchian habang nakaharang ang kanyang malaking braso upang protektahan ang ating bida. Mahigpit niyang binalaan ang nasa harapan at malamig na sinabihan ng Bloodfeud Demoness na huwag itong magtatangkang gumawa ng kahit anong kalokohan sa kanyang harapan. Imbes na matakot ay pilit lamang na nagkunwaring inosente si Hanbeka habang nakangiting tinakpan ang kanyang bibig gamit ang manggas ng kanyang damit. Casual itong sumagot na hindi niya kailanman magagawa ang ganoong bagay lalo na at kaharap niya ang isang kilalang Four Supremes Elder. Matapos ang formal na pagdadahilang iyon ay nagpaalam na si Hanbeka at tahimik na tumalikod upang maglakad palayo kasama ang babaeng may asul na buhok at isa pa nitong tagasunod. Nag-iwan pa ito ng huling mensahe na magkikita silang muli sa susunod na pagkakataon na mabilis namang sinagot ni Heakchian ng isang malakas at inis na ungol. Seryosong nakatingin sa malayo si Heakchian nang basagin niya ang katahimikan upang ipaalam sa ating bida na mas naging komplikado na ang kanilang sitwasyon. Ipinaliwanag niyang kinakailangan nilang mahanap ang isang espesyal na halamang gamot na nagngangalang Clear Summer's Recovery Herb para sa panggagamot. Sa pagkarinig ng pangalang iyon ay agad namang lumitaw sa isipan ng ating bida ang imahe ng isang pamilyar na bulaklak na may malalaking lilang talulot at lunti ang usbong sa gitna. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at napalitan ng kaseryosohan ang kanyang mukha habang mabilis na tinatahi ang mga impormasyon. Tahimik niyang nakumpirma sa kanyang sarili na iyon mismo ang eksaktong halamang gamot na matagal nang hinahanap ng Divine Physician noong siya ay nabubuhay pa sa kanyang nakaraan. Patuloy na nagpaliwanag si Heakchian tungkol sa sitwasyon, sinabi niya na ipinangako ng Divine Physician na magbibigay ito ng isang name tag sa sinumang unang makakahanap ng halamang gamot, at kalakip ng gantimpalang ito ay ang pribilehiyong makapagpagamot anumang oras ng walang pag-aalinlangan. Tahimik namang nagtaka ang ating bida sa kanyang isipan kung paano ba sila makakahanap ng isang halaman sa kalagitnaan ng matinding taglamig. Gayunpaman ay agad din siyang nakahinga ng maluwag at pinasalamatan ang kanyang nakaraan dahil alam niya kung saan eksaktong matatagpuan ang nasabing halamang gamot. Hindi kalaunan ay mahinang napamura si Heakchian at inis na nagreklamo. Sinabi niyang hindi sana magiging ganito kakomplikado ang lahat kung hindi lamang nakialam ang babaeng iyon na malinaw na tumutukoy kay Hanbeka. Kasabay nito ay lumingon ang ating bida na may pagtataka sa kanyang mukha habang tinatanong ang sarili kung sino ang kanyang narinig. Sa eksaktong sandaling iyon ay tuluyang nanlaki ang kanyang mga mata nang muling umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng babaeng may asul na buhok gamit ang palihim na frequency whispering technique. Mariin at seryosong ipinaalala ng babaeng matako sa ating bida na panatilihing lihim ang nangyari sa imbakan ng pagkain, sabay banta na papatayin niya ito kapag may pinagsabihan. Patuloy na umalangaw-ngaw ang boses ng babaeng matako sa isipan ng ating bida gamit ang palihim na frequency whispering technique. Seryoso nitong ipinaalala kung natatandaan ba niya ang isang misteryosong figure na nasa likuran ng silid ng manggagamot kanina. Direktang ibinunyag ng babaeng matako na ang taong nagtatago sa likod ng tabing na iyon ay ang mismong apo ng nakaraang patriarch.
Dahil sa matinding revelasyong ito ay mabilis na nanlaki ang mga mata ng ating bida at agad siyang pinagpawisan sa tindi ng gulat. Isang nakakatakot na imahe ng nakaraang pinuno na nababalot ng madilim na pulang enerhiya ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan habang hindi makapaniwalang nagtatanong sa kanyang sarili kung paanong patuloy pa ring umiiral ang linya ng dugo ng Blood Demon. Labis ang kanyang naging pagkabigla dahil tahimik niyang napagtanto na ang ibinahaging iyon ng babaeng mata ko ay isang napakapambihira at napakahalagang impormasyon na hindi man lang niya natuklasan kahit pa noong siya ay nabubuhay sa kanyang nakaraan. Malalim na nakatatak sa kasaysayan ng martial arts ang pangalan ng Blood Demon. Siya ang natatanging tao na nagawang tipunin ang lahat ng unorthodox sect at masasamang martial artist upang itatag ang kinatatakutang blood cult. Upang labanan ang napakalaking bantang ito ay napilitan ang mga orthodox sect noong nakaraan na bumuo ng isang malaking alyansa, maging ang tinaguriang Single Star na kinikilala bilang pinakamalakas na puwersa noong panahong iyon ay nakisali na rin sa malawakang digmaan. Ang buong kaguluhang ito na humubog sa madugong kasaysayan ng martial arts ay umikot at nangyari dahil lamang sa presensya ng iisang tao na kilala bilang Blood Demon. Sa kanyang alaala tungkol sa kasaysayan ay malinaw na matapos ang isang matindi at madugong labanan ay tuluyang binawian ng buhay ang Blood Demon sa kamay ng hindi mabilang na mga master. Matapos ang tagumpay na iyon ay siniguro ng Martial Arts Alliance pati na ng Single Star na patayin ang lahat ng kadugo nito upang tuluyan ng putulin ang anumang pag-asa na muling makabangon ang Blood Cult. Iyan ang tanging katotohanang nakatatak sa isipan ng ating bida hanggang sa mga sandaling ito. Ngunit habang inaalala ang misteryosong figure na nakatago sa likod ng tabing kanina ay hindi siya makapaniwala na isang malaking kasinungalingan pala ang alam niyang kasaysayan, at hindi niya lubos akalain na makikita niya ng ganito kalapitan ang isang buhay na kadugo ng Blood Demon. Nakasandal ang ating bida sa isang puno at malalim na nag-iisip ng casual na basagin ni Sodam ang katahimikan. Sinabi ng maliit na espiritu na kaya pala agad na tinanggap ni Heaxian ang alok ng Divine Physician ay dahil sa komplikadong sitwasyon nila. Tahimik namang sumang-ayon ang ating bida sa kanyang isipan habang inaalala na maging sa kanyang nakaraang buhay ay puspusan na itong hinahanap ng kanyang master kasama ng iba pang mga disipulo. Habang seryosong nakatingin sa malayo ay napagtanto niya na isa itong napakalaking pagkakataon upang maging tagapagligtas ng taong posibleng maging susunod na pinuno. Ngunit kasabay ng magandang kaisipang iyon ay mabilis na bumangon ang isang mabigat na pagdududa kung sapat na ba talaga ang hakbang na ito para sa kanyang kaligtasan. Mahigpit niyang naikuyom ang kanyang kamao habang seryosong pinapaalalahanan ang sarili na kung hindi siya magiging mas malakas ay mananatili lamang siyang nasa ilalim ng kontrol ng mas makapangyarihan kahit pa makasunggab siya ng mas magandang oportunidad. Naputol lamang ang kanyang malalim na pagmumuni-muni ng inosenteng magtanong si Sodam kung balak ba talaga niyang hanapin ang halamang gamot na iyon o hindi. Mabilis na tumayo ang ating bida mula sa kanyang pagkakaupo sa puno at determinadong sinabi na hahanapin niya ang halamang gamot dahil hindi niya palalampasan ang ganito kagandang oportunidad. Nakangiti namang sumang-ayon si Sodam habang lumulutang sa hangin at ipinaalala na napakahalaga ng pagkakaroon ng magagandang koneksyon. Mula sa isang tabi ay sumingit din si Southern Heaven upang paboran ang sinabi ni Sodam. Sa eksaktong sandaling iyon ay inis na sinipa ng nakalutang na espiritu ang pisngi ng ating bida at pinagalitan ito kung bakit nagre-relax lamang siya. Sunod-sunod nitong kinwestiyon ng ating bida kung hindi ba ito manghihinayang kapag naunahan sila ng iba sabay pilit na pinapakilos ito. Bahagya namang pinagpawisan ng ating bida dahil sa kakulaitan na iyon habang kalmadong idinadahilan sa kanyang isipan na hindi rin naman niya agad-agad mahahanap ang halaman sa mismong oras na ito. Palubog na ang araw sa pagitan ng malalaking bundok nang ipagpatuloy ng ating bida ang pagbuo ng plano sa kanyang isipan. Alam niya na hindi niya makikita ang halamang gamot sa mga oras na iyon dahil kasalukuyan pa itong nakabaon sa ilalim ng lupa. Batid din niya na inabot ng 4 na araw ang Divine Physician noong nakaraan bago nito tuluyang nahanap ang halaman dahil hindi nito alam ang mahalagang detalyeng iyon. Nang tuluyan ng dumilim ang paligid ay mabilis na kumilos ang ating bida at tumakbo sa gitna ng maniyebing kagubatan. Plano niyang simulan agad ang paghahanap ngayong nakalubog na ang araw at umalis na ang ibang tao sa paligid. Gayunpaman ay lingid sa kanyang kaalaman na may isang misteryosong figure na nakasuot ng itim at pulang damit ang tahimik na nagtatago sa likuran ng malaking puno habang palihim na nakamasid sa kanyang mga galaw. Mabilis na tumakbo ang ating bida sa gitna ng madilim na gabi, at sa bawat mabilis na paglapat ng kanyang paa sa lupa ay ramdam niya ang nakakagulat na gaan at bilis ng kanyang sariling paggalaw.
isang magaan at masayang pakiramdam ang umapaw sa kanyang isipan habang inaalala na noong kanyang nakaraang buhay ay labis siyang naiinggit sa lahat ng taong nakagagamit ng chewing-gum, ngunit ngayon ay malaya at maginhawa na niya itong nagagawa sa kanyang sariling kakayahan. Patuloy sa mabilis na pagtakbo ang ating bida ng seryosong banggitin ni Southern Heaven ang kanyang pangalan upang kunin ang kanyang pansin, maikli at kalmado lamang na sumagot ang ating bida sa kanyang isipan na alam na niya ang nangyayari. Mabilis niyang napansin sa kanyang likuran ang misteryosong figure na patuloy na humahabol sa kanya sa gitna ng madilim na kapaligiran. Isang malaking pagtataka ang naramdaman ng ating bida dahil buong akala niya ay umalis na ang lahat ngunit mayroon pa palang patuloy na nakasunod sa kanya. Tahimik siyang nagtanong sa kasamang espiritu kung nakikilala ba nito kung sino ang misteryosong humahabol na iyon. Kasunod nito ay isang boses ang narinig mula sa kanyang likuran na manghang pinuri ang kanyang galaw. Mabilis na tinugon ni Southern Heaven ang katanungan at ipinaalam na ang taong humahabol sa kanila ay ang babaeng matako na nakita nila kanina. Idinagdag pa ng kasamang espiritu na halos kasing bilis na ng ating bida ang ginagawang pagtakbo ng sumusunod na babae. Dahil sa narinig ay mabilis na napatanong ang ating bida sa kanyang isipan kung posible ba talaga ang ganoong bagay. Hindi siya makapaniwala habang ikinakatwiran sa kanyang sarili na kahit papuspusan ang naging pagsasanay ng babaeng matako ay hindi pa rin ito tatagal sa patuloy na pagtakbo ng malayo dahil sa malaking pangangatawan nito. Habang patuloy na tumatakbo sa gitna ng kagubatan ay mabilis na gumana ang isip ng ating bida. Napagtanto niya na maaari nilang matakasan ang humahabol sa kanila kung gagawa sila ng paraan. Upang antalahin ito, nang makahanap ng tiyempo ay mabilis siyang gumalaw upang pabagsakin ang isang makapal na bantan ng nyebe ng direkta patungo sa babaeng matako. Dahil sa hindi inaasahang aksyong iyon ay bakas ang gulat sa mukha ng babaeng matako nang bigla siyang matabyunan ng malamig na yelo, tuluyang naharangan ang kanyang paningin at saglit siyang nalitaw sa gitna ng bumagsak na nyebe kung saan nagpunta ang kanyang hinahabol. Pinlano ng ating bida sa kanyang isipan na samantalahin ang pagkakataong iyon upang umakyat at magtago sa puno habang nakaharang pa ang paningin ng humahabol sa kanya, subalit sa kalagitnaan ng planong iyon ay tahimik na inilapat ng babaeng matako ang kanyang paa upang mabilis na huminto sa kanyang pagtakbo. Buong akala ng ating bida ay tuluyan na niyang naiwaksi ang humahabol sa kanya kaya naman mas lalo pa siyang kumuha ng buwelo upang bilisan ang kanyang pagtakbo. Tahimik niyang kinukumbinsi ang sarili na kahit pamahanap siya nito kalaunan ay paniguradong mayroon ng napakalaking distansya sa pagitan nilang dalawa. Ang kanyang pagiging kampante ay mabilis na naputol ng malakas na sumigaw si Southern Heaven upang magbabala na mayroong tao sa mismong itaas niya, bagay na labis namang ipinagtaka ng inosenteng si Sodam. Sa pagtingala ng ating bida ay isang matinding gulat ang mabilis na bomb alert sa kanyang sistema. Sa ilalim ng maliwanag na buwan ay malinaw niyang nakita ang figure ng babaeng matako na kalmadong nakalutang sa hangin habang may namumuong kulay lilang enerhiya sa kamay nito, bakas ang nakakatakot na kaseryosohan sa umiilaw na mga mata ng babae habang malamig na nag-uutos na huminto siya sa kanyang kinatatayuan. Bakas ang matinding pagkalito sa nanlalaking mga mata ng ating bida at mabilis siyang pinagpawisan dahil sa hindi inaasahang sitwasyon. Sa susunod na sandali ay mabilis na bumulusok pababa ang babaeng matako upang magpakawala ng isang mabigat na atake gamit ang kanyang kamay na nababalot ng kulay lilang enerhiya. Agad namang naiharang ng ating bida ang kanyang nakasuhang espada upang salagin ang paparating na panganib dahilan upang lumikha ito ng isang malakas na salpukan. Ramdam niya ang matinding bigat ng puwersang iyon mula sa itaas kaya mabilis siyang sumigaw upang patigilan ang babae bago naguguluhang nagtanong kung bakit siya nito bigla ang inaatake. Dahil sa matinding lakas ng kanilang salpukan ay mabilis na tumilapon patalikod ang ating bida at inis na dumaing sa kanyang isipan, tuloy-tuloy siyang bumagsak sa maniebeng lupa, at habang pilit na binabalanse ang sarili ay mabilis niyang napagtanto na malinaw na mas magaling ang babaeng matako kaysa sa kanya. Hindi kalaunan ay magaan at kalmadong lumapag ang nasabing babae sa kanyang harapan, bahagya itong nagtaka at malamig na sinabi na isang malaking kababalaghan ang kanyang nasasaksihan, dahil nabalitaan itong may problema ang energy core ng ating bida ngunit malaya at maayos naman itong nakakagamit ng chewing-gum. Walang pag-aalinlangan na muling sumugod ang babaeng matako pababa habang nababalot ng matinding pulang enerhiya. Dahil sa hindi inaasahang bilis at lakas ng atake ay mabilis na napamura ang ating bida sa kanyang isipan habang pilit na umiiwas at dumadaos-dos patalikod sa maniebeng lupa. Labis na nagtaka ang ating bida kung anong klaseng kakaibang teknik ang ginagamit ng kanyang kalaban,
Habang seryosong inaanalisa ang sitwasyon ay napagtanto niya na ang mga galaw ng babaeng Matako ay eksaktong maihahalin tulad sa isang lawin na mabilis at malayang dumadausdos sa hangin. Walang awang pinaulanan ng babaeng Matako ng matitinding atake ang ating bida habang nababalot ng nakakatakot na pulang enerhiya ang mga dulo ng daliri nito. Pilit na sinasalag ng ating bida ang bawat mabibigat na hampas gamit ang kanyang espada habang mabilis niyang pinagtatagpi ang mga impormasyon tungkol sa kakaibang martial arts na kanyang nakikita. Kalaunan ay napagtanto niyang malinaw na nagpapatunay ito na ang kanyang kalaban ay isang tagasunod ng Blood Feud Demoness na si Han Becca. Habang patuloy siyang naiipit sa agresibong sitwasyon ay seryosong ibinulong ng ating bida sa kanyang isipan na mas lalo lamang siyang madedehado kung hahayaan pa niyang tumagal ang labanang ito. Habang patuloy na umiiwas sa magkakasunod na mabibigat na atake ng babaeng Matako ay mabilis na napagtanto ng ating bida na imposibleng manalo siya kung ay dadaan niya ang lahat sa pisikal na labanan. Dahil sa agresibong sitwasyon ay seryosong nagpasya siya sa kanyang isipan na kailangan niyang lutisin ang sigupaang ito gamit ang maayos na pakikipag-usap, upang makakuha ng sapat na buwelo at pagkakataong makapagsalita ay mabilis at buong lakas siyang umatras habang lumilikha ng isang malakas at malaking pagsabog ng nyebe na nagsilbing makapal na harang sa pagitan nilang dalawa. Kasabay ng ginawang pag-iwas ng ating bida ay napagtanto niya mula sa lakas ng nagdaang atake na sinadya ng babaeng Matako na sableyan ang mga tira nito. Nang tuluyang mabalat ng makapal na nyebe ang pagitan nilang dalawa ay lakas loob siyang sumigaw upang tanungin kung bakit siya nito hinahabol at inamin na labis siyang natakot sa nangyayari. Nang dahan-daang hamupa ang namumung yelo sa hangin ay kalmado at bahagyang nagtatakang humingi ng paumanhin ang babaeng Matako. Ipinaliwanag nito na napansin lamang niyang nagmamadaling umalis ang ating bida sa gitna ng gabi kaya nagpasya siyang sumunod. Tahimik din itong idinagdag na hindi rin naman kasi nagsasalita ang ating bida tungkol sa mga balak nito kaya wala itong ibang magawa kundi ang bumuntot. Dahil sa narinig ay agad namang nagtanong ang ating bida kung iyon ba ang sapat na dahilan para bigla na lamang siyang atakihin, bakas ang inis sa kanyang boses habang kinu-question kung bakit ba mahalaga sa babaeng Matako kung saan man siya magpunta. Sa eksaktong sandaling iyon ay mabilis na pinagpawisan ng ating bida at nanlaki ang kanyang mga mata ng seryosong ibunyag ng kalaban na napakahalaga nito dahil alam nitong batid ng ating bida kung saan eksaktong matatagpuan ang hinahanap na halamang gamot. Isang matinding pagtataka ang mabilis na nabuo sa isipan ng ating bida habang pilit na inaanalisa kung paano nalaman ng kanyang kalaban ang kanyang tunay na pakay. Upang itago ang kanyang kaba ay nagkunwari siyang naguguluhan sa sinasabi nito, at gumawa ng palusot na hindi na sana siya magpapagod pang maghanap sa madilim na gabi kung alam na pala niya ang eksaktong lokasyon ng halaman. Kalmado namang sumagot ang babaeng Matako at ipinaalam na hindi na kailangan pang maging maingat ng ating bida laban sa kanya. Formal itong nagpakilala bilang Heian na isang disipulo ng ika-6 na Blood Star, idinagdag pa nito na isa siyang kaibigan ng mismong taong lubos na nangangailangan ng halamang gamot na kanilang hinahanap. Matapos marinig ang pahayag na iyon ay napilitang sumuko ang ating bida sa kanyang pagkakaila at magalang na kinausap si Heian habang patuloy sila sa paglalakad, maingat niyang ipinaliwanag na hindi rin siya lubos na sigurado ngunit mayroon siyang kaunting ideya sa lokasyon, bago mabilis na idinagdag na hindi niya magagawang pumunta roon sa mismong araw na ito, agad namang inesor ni Heian ang ating bida kung nagbabalak ba itong tumakas sabay iginiit na huwag itong maging mademo at isama na lamang siya sa paghahanap. Upang mas lalong makumbinsi ang ating bida ay nagbigay si Heian ng isang napakagandang alok. Ipinangako nitong ibibigay niya ang lahat ng tablet at pabuya mula sa Divine Physician ng buong buo kapag tinulungan niya itong mahanap. Ang halamang gamot dahil sa labis na nakakagulat na pahayag na iyon ay bakas ang matinding pagtataka sa mga mata ng ating bida habang mabilis na pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng mahalagang name tag ng tanyag na manggagamot. Tahimik na humalukip-kap ang ating bida sa gitna ng maniebeng gabi habang seryosong inuulit sa kanyang isipan ang alok na ibibigay ang lahat sa kanya. Napansin naman ni Sodam ang kanyang malalim na pag-iisip kaya mabilis itong lumutang sa kanyang tabi upang inusenteng magtanong kung hindi ba isang magandang balita iyon at kung bakit tila siya nagdadalawang isip. Imbes na sumagot ay kalmadong pinigilan ng ating bida ang kanyang sarili na magpadalos-dalos at mas piniling pag-isipang mabuti ang bawat anggulo ng hindi inaasahang kasunduang ito. Tahimik na pinagmasdan ng ating bida si Heian habang mabilis na tumatakbo ang kanyang isipan, napagtanto niya na dahil nag-alok agad ito ng napakalaking pabuya sa simula pa lamang ay malinaw na wala itong kaalam-alam sa tamang pakikipagtawaran,
Naalala rin niya ang mabilisang pagbibigay nito ng pilak na barya kanina kaya lalo siyang nakumbinsi na mayroon itong pag-uugaling minipin. Dahil sa mga obserbasyong iyon ay seryosong naisip ng ating bida na mas magiging pabor sa kanya ang sitwasyon kung magpapanggap siyang mahirap makuha, ngunit bago pa man niya tuluyang mabuo ang kanyang plano ay biglang nagsalita si Heian upang magbabala na huwag na siyang magtatangkang tumakas dahil alam naman nitong mas mabilis ito kaysa sa kanya, bahagya namang nanlaki ang mata ng ating bida dahil sa direktang pahayag na iyon. Mabilis siyang nakabawi mula sa pagkagulat at kalmadong ngumiti habang nakatingin sa kanyang kaharap. May halong kumpiyansa niyang iminungkahi kay Heian na para mas lalong tumibe ang tiwala nila sa isa at isa ay dapat pa nilang dagdagan ang napag-usapang pabuya, dahil sa hindi inaasahang mungkahi na iyon ay bakas ang matinding pagkalito sa mukha ni Heian habang nauutol na inulit ang salitang tiwala na parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Walang paligoy-ligoy na hiniling ng ating bida kay Heian na ituro nito sa kanya ang mabilis na pagdaos-dos na galaw na ginamit nito sa kanilang laban kanina. Habang sinasabi yun ay mabilis na pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng matinding atake ni Heian na pabulusok mula sa itaas habang nababalot ng pulang enerhiya, dahil sa napakabiglaang kahilingan na iyon ay hindi makapaniwalang napatanong si Heian kung ano ang kanyang sinasabi. Bakas ang inis at pagkadismaya sa mukha ni Heian habang seryosong ipinapaalala sa ating bida na isang malaking kabastusan sa mundo ng martial arts ang basta-bastang paghingi ng personal na teknik ng ibang tao. Kalmado namang tumugon ang ating bida na alam niya ang patakaran na iyon, ngunit sa halip na humingi ng tawad ay mabilis siyang tumalikod at casual na sinabing aalis na lamang siya kung ayaw nitong pumayag. Habang naglalakad palayo ay may isang nakakubling ngiti ang nabuo sa labi ng ating bida, puno ng kumpiyansa niyang idinikta sa kanyang isipan na sa huli ay ituturo pa rin sa kanya ni Heian ang nasabing galaw dahil batid niya na ganoon ang uri ng pagkatao nito. Gaya ng inaasahan ay hindi nagtagal bago tuluyang bumigay si Heian sa kagustuhan ng ating bida, napapikit na lamang siya at bahagya siyang pinagpawisan sa halatang inis bago napilitang pumayag sa hinihinging pabor. Seryoso niyang ipinaalam na ituturo niya ang nasabing teknik ngunit may kapalit itong isang mahigpit na kondisyon, at iyon ay dapat lamang gamitin ang galaw na ito sa taong pinagpasyahan na nitong patayin. Bakas ang tagumpay sa isang kalmadong ngiti sa mukha ng ating bida. Kasabay nito ay komportableng naupo ang maliit na si Sodam sa ibabaw ng kanyang ulo habang inosenteng pinapuna na pinipilit lamang ni Heian ang sarili na pumayag kahit labag ito sa kalooban nito, bago bamantong hininga na nakakapagod ang ganoong uri ng pamumuhay. Tahimik din na lumutang si Southern Heaven sa kanyang tabi at naghinuha na marahil ay napakahalaga ng pagkakaibigan para kay Heian kaya nagagawa nito ang lahat ng pabor na ito. Lihim namang napaisip ang ating bida na baka higit pa sa simpleng pagkakaibigan ang nagtutulak sa mga kilos ng kanyang kaharap, matapos ang maikling palitan ng kuro-kuro kasama ang mga espiritu ay kalmadong tinanggap ng ating bida ang naging paborebleng kasunduan, bago formal na nag-aya upang simulan na nila ang paghahanap. Mabilis na nagpatuloy sa pagtakbo ang ating bida sa gitna ng maniebeng gabi kasabay si Heian. Sabay nilang binabagtas ang malamig na kapaligiran ng seryosong punahin ni Heian ang pamamaraan ng ating bida. Mariin itong ipinaalala na ang paggamit ng Qinggang gamit ang innate core energy ay maaaring ikamete nito, kaya mas mabuting iwasan niya itong gawin kung ayaw nitong tuluyang maubos ang kanyang origin energy. Kalmado namang sumagot ang ating bida kung ano pa ba ang maaari niyang gawin gayong wala naman siyang energy core kaya ito na lamang ang tanging paraan na magagamit niya. Sa kalagitnaan ng kanilang mabilis na paggalaw ay hindi na napigilan ng ating bida na yusasin kung paano nalaman ni Heian na batid niya ang eksaktong lokasyon ng halamang gamot. Agad namang tumugon si Heian habang nakasunod sa kanya at kalmadong sinabi na nagsimula ang lahat ng paghihinala nito base sa mga naging kilos at pinuntahan ng ating bida. Habang patuloy sila sa pagtakbo ay sinimulang ipaliwanag ni Heian ang kanyang naging unang dahilan. Kalmado nitong sinabi na ginugol ng lahat ng miyembro ng Six Blood Valley ang buong 6 na oras sa paghahanap ngayong araw, at kahit pa ilang beses nitong nakasalubong ang mga Supreme sa lugar ay ni minsan ay hindi niya nakita ang ating bida sa paligid. Mabilis na itinaas ni Heian ang kanyang dalawang daliri upang idiin ang ikalawang punto na tuluyang nagpakumbinsi sa kanya, ipinaalam niya na napansin niya ito nang simulan niyang sundan ang ating bida sa gitna ng madilim na kakahuyan. Imbes na maghanap at lumingal sa paligid ay diretsyong nakatingin lamang ito sa unahan at tumatakbo na parang mayroon na itong eksaktong destinasyong pupuntahan. Dahil sa matalas na obserbasyon na iyon ay tahimik na napagtanto ng ating bida na sadyang matalino ang kanyang kasama,
Buong kalmado niyang tinanggap sa kanyang isipan na wala na ring saysay kung gagawa pa siya ng anumang palusot upang pagtakpan ang kanyang mga nalalaman. Habang nagpapatuloy sila sa mabilis na pagtakbo ay kalmadong binasag ni Heian ang katahimikan upang kumpirmahin kung Unoy nga ba ang tunay na pangalan ng ating bida. Agad namang sumagot ang ating bida at magalang na iminungkahi na maaari na siyang kausapin ito ng casual dahil mukhang mas may edad naman ito kaysa sa kanya. Dahil sa inosenteng pahayag na iyon ay biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Heian. Bakas ang matinding inis sa boses nito habang tinatanong kung paano nito nasabi ang bagay na iyon sa isang disipulo ng Supreme bago mariing iginiit. Na hindi pa siya ganoon katanda, sa kabilang banda ay bahagyang pinagpawisan ang ating bida at napangiwi na lamang dahil sa hindi inaasahang reaksyon ng kanyang kasama. Nang marating nila ang gilid ng isang matarik na bangin ay kalmadong ipinaalam ng ating bida na nasa ibaba lamang ang halamang gamot. Habang maingat silang bumababa sa madilim na kailaliman ay nag-aalangang nagtanong si Heian kung ipinagkalat ba nito sa iba ang nangyari kanina. Mapang-asar namang sumagot ang ating bida na pinag-iisipan pa niya itong sabihin dahil hindi niya nakuha ang kanyang mga pilak na barya, dahil sa matinding inis ng kanyang kasama ay mabilis niyang binawi ang biro at nangakong kakalimutan na lamang niya ang alaalang iyon dahil nakakuha naman siya ng mas magandang kapalit. Nakahinga ng maluwag si Heian ngunit agad din siyang tinanong ng ating bida kung iyon lamang ba talaga ang dahilan kaya siya nito hinabol. Bakas ang pagkadesperada sa mga mata ni Heian habang mariing iginigiit na hindi iyon isang simpleng tanong lamang dahil napakahalaga nito para sa kanya, hindi kalaunan ay tuluyan na nilang narating ang pinakailalim ng bangin, at sa gitna ng kadiliman ay maingat na inabot ng ating bida ang isang pambihirang kulay lilang bulaklak. Maingat na hinawakan ng ating bida ang kulay lilang bulaklak habang kalmadong ipinapalam kay Heian na iyon na nga ang kanilang hinahanap. Seryoso niyang pinagmasdan ang halaman bago muling kinumpirma na iyon ang nasabing halamang gamot. Sa kabilang banda ay isang malalim na buntong hininga ng matinding ginhawa ang pinakawala ni Heian habang magkadikit ang dalawang kamay sa tapat ng kanyang dibdib, bakas ang labis na kagalakan sa nakapikit na mga mata at boses nito nang malaman kung saan talaga ito nakatago, bago mabilis na nag-aya na kunin na nila ito upang tuluyan ng makaalis, tahimik namang pinagmasdan ng ating bida ang reaksyon ng kanyang kasama, at sa kanyang isipan ay kalmado niyang sinuri na masaya nga ito gaya ng kanyang inaasahan. Akmang iaabot na ng ating bida ang kulay lilang bulaklak sa naghihintay na mga kamay ni Heian ngunit isang nagbababalang boses ang biglang sumigaw upang mag-utos na mabilis siyang tumalon paarap, bakas ang matinding pagkalito sa mukha ng ating bida. At bago pa man siya makakilos ay dalawang mahiwagang figure ang biglang bumulusok pababa mula sa kadiliman ng bangin, mabilis na lumapag ang mga hindi imbitadong bisita sa mismong pagitan nilang dalawa dahilan upang umatras sila sa labis na pagkagulat. Agad namang pinagpawisan ang ating bida habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa hindi inaasahang sitwasyon, mabilis na tumakbo sa kanyang isipan na wala man lang siyang naramdaman na anumang presensya ng kalaban sa paligid. Nang makita niya ang parehong reaksyon ng kaba at gulat sa mukha ni Heian ay doon na tuluyang nabuo ang matinding tensyon sa kanyang dibdib, seryoso niyang napagtanto na kung ang isang taong mas angat ang lakas kaysa sa kanya ay hindi rin napansin ang mga ito ay malinaw na isang napakabigat na banta ang kaharap nila ngayon.